wag naman magtatampo yung ilan sa mga kasama natin sa media, Kasi kung hindi naman kayo tatamaan nito, kung hindi naman kayo nakakaramdam na kayo ito, Marami naman tayong mga kasama sa media na magagaling. Pero ako, ko pa talaga gustong pag-usapan itong issue na ito dahil again, this is a pivotal moment in our history. First time na dating pangulo ipinaaresto ng International Criminal Court for good reason dahil hindi po biro yung mga accusation sa kanya. And napaka-importante ng issue na ito. At dito sa issue na ito, napakalaki po ng papel ng media para ipaliwanag na maigi itong iba't ibang mga issues na nakadikit po rito dun sa publiko. Kasi laganap po yung disinformation niya yan. Laganap po yung tinatawag na fake news. Kahit sino po pwede maging content creator. At ang gagaling ng mga partisanong content creator when it comes to muddling the issue, seizing control of the narrative. Dapat na nagbibigay po ng sense o katuturan doon po sa diskurso publiko ay yung mga nasa media. Supposedly, sila po o kami yung mga trained para dito sa bagay na ito. Pero kung itong mismong bagay na ito ay hindi magawa ng media, bakit pa tayo nandyan? Okay? I'm being critical dito sa ating mga kapatid sa hanap buhay dahil kailangan po na mayroong nagpapaalala. Hindi naman pwedeng lagi na lang tayo mutual admiration club. Ang galing mo. Oo, ang galing ko nga. Ang galing mo rin. Diba? Hindi pwedeng ganon. Kasi alam po natin hindi totoo yun eh. I definitely agree dun sa assessment ni Mr. Vergel Santos na media in general in the Philippines today are timid. Mas lalo nung panahon ni Duterte. Talagang timid. Napakabait. Napaka-docile. And siguro yung nakikita nating hugis o hubog ng coverage ngayon dito sa pag-aresto kay Duterte ng mainstream media, siguro dala pa rin ang kanilang karanasan nung panahon ni Duterte. Pero hindi ako naniniwala na karamihan doon takot Karamihan doon talaga timid lang. Because that's how they thought coverage should be. Yung tipong masyadong courteous quote-unquote to a fault na hindi mo maitanong yung mga dapat itanong. Alam niyo, sa totoo lang, eto, tingnan natin. We understand na talagang minamanage ng Malacanang, ng PNP, yung impormasyon na lumalabas habang sinoserve yung warrant dito kay Rodrigo Duterte because they wanted that to go on smoothly, the entire operation. That I can understand. Pero syempre, from that perspective, dapat maayos din yung kanilang pinaplano dahil definitely, pag hindi nagsasalita yung otoridad, nagkakaroon po ng vacuum. At doon sa vacuum na yon, yung media, naghahanap ng iba't ibang sources of information. At ang pinaka-convenient ng mga panahon na yon ay of course yung kampo o yung panig nitong si Rodrigo Duterte. Ang problema, dahil sila nga yung pinanggagalingan na impormasyon, mano man lang maging critical din yung mga media sa mga impormasyon na inilalabas nitong mga alipores ni Duterte. Yun yung tinatawag na konteksto. Pasensya na po, hindi ako nagmamagaling, no? Pero maintindihan nyo naman kung anong pinanggagalingan ko. Dahil, kunwari, may isang abogado nagsabi, may TRO na Nasaan? It turns out wala pala. Hindi ba fake news yun? Tapos, humihi yung iba't ibang mga taga-suporta ni Duterte. Due process, ba't hindi nyo respeto yung due process? Due process, due process. Teka muna. Kahit pa paano sana meron nagpaalala. Bakit ngayon umiiyak kayo ng due process? Gusto nyo mag-rally? Nung panahon nyo, galit kayo sa mga rally. Galit kayo sa due process. Hindi ko sinasabi na dapat hindi kayo bigyan ito ngayon. Pero, what changed? Ba't bigla nagbago kayo? Bigla kayo naging advocates ng due process at karapatang pantao. Hindi ba kaplastikan yun? Ngayon, puntahan natin. Posisihin din natin. Pag sinabi, hindi nabibigyan ng due process yung Pangulo, isa-isahin natin. Base rin sa mga nakikita natin. Teka, hindi ba, kung ordinaryong akusado yan, diba, diretso yan sa kulungan Okay, diretso sa pagkaka-aresto yung pupusasan yan Pero dahil dating Pangulo yan, nakita nyo naman. Diba, to be fair naman dito, kina General Nicolas Torre, tumagal dahil pinagbigyan. But it had to stop at a certain point. Diba? Ngayon, dun sa vacuum na pinag-uusapan natin,
Ito naman talaga, ito rin ang sakit ng mga news organizations eh. Lahat ng mga nilalabas na information nitong si Kitty, sa kanyang Instagram yata yon, sa social media, kuha ng kuha yung mga nasa media. Tapos, nire-repost, without even asking, totoo ba to? Perspective yun ng anak eh. Eh syempre, partisan yun. Ang tanong, hindi mo masisisi yun, anak yun eh. Talaga nagpupuyos yung damdamin nun. Dahil inaaresto yung kanyang ama. Given na yun. Pero kay kayo nasa media, huhugutin mo lang ba yun, tapos i-repost mo? Tapos maraming manonood, maraming magkiklik, maraming magsishare. Anong buting naidulot nun? Kung hindi mo nilagay sa tamang konteksto. Kasi, syempre, yung post parang pinapalabas kinakawawa yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero later on, lumabas din yung mga larawan. Kinawawa ba? Parang masarap naman yung kinakain sa aeroplano. Chartered flight. Komportable hinihigaan. Ito yung mga bagay na hindi naman naranasan ng mga pinagbintangan nilang adik. Dinismiss na na adik ng mga panahon nila. At pinapatay na agad. Diba? At kung wala raw barel, bigyan ng barel para manlaban. At least sa kanya hindi nangyari yun. Konting konteksto lang man sana. Hindi yung pwedeng, hindi naman yung kahit anong isinuka ng mga kakampi ng kampo na yon na impormasyon, tatanggapin na lang. So, yung sinabi ni Salvador Medialdea, nawawala raw yung dating Pangulo. Paano mawawala yun? Kikidnapin ba yun? Sa kustodiya ng ICC? Wala man lang ba nagtanong dun sa mga nandun kung saan sinabi yun ni Medialdea? Paano man nasabi na wawala yan? E di sana ipanilo. Kaya nga nagpalabas ng pahayag, di ba? Yung sa official ng ICC. Pinaliwanag ano yung proseso. Eh naman makikita natin yun online eh. Di ba? Kaya nakaka-frustrate din eh. Ito napansin ko ito. No? Yung sinabi ko kanina. Suspecha ko rin kasi marami sa mga taga-media, starstruck. Although iba tingin ko partisano eh. Mga talagang, yung nakikisimpatya pa rin dito kay Duterte. Yung parang ang tingin nila, naku, kawawa naman. Eh, balikan niyo yung mga larawan ng mga biktima. Diba? O, wag na lahat eh. Tingnan niyo na nangyari kay Kinder Santos. Yung kinakulot. Walang kinalaman sa droga yun, ha? Pinatay ng ganon-ganon. Naawa ba kayo dun? Okay. Number 2, sinasabi ko, marami sa mga nasa news organization starstruck eh. Pag nakita. Yung, alam niyo yung naranasan ko yan eh. Yung napansin ko yan sa mga colleagues ko before eh. When I was still doing field reporting, nung part pa ako ng mainstream media organizations. Hindi pong antindi ng competition. Lalo sa TV, hindi kailangan makuha natin itong si Harry Roque. Kailangan makuha natin itong si Salvador Panelo, si President Duterte. Example lang yan, Kailangan makausap para magkaroon exclusive. Pero pagkaharap mo na for that exclusive interview, wala ka naman pala itatanong. Wala. Yun lang. Yan. For the sake of it. Karoon ka ng footage, pinakita mo, nag-viral, okay na. Yun ba yung pagbabalita? Yun ba yung journalism? Eh, kayang gawin ng kahit sino may hawak na cellphone yun eh. Diba? Ano ba to? May nagtatanong. Christian, do you think deserve ba ng Philippine government ang credit para sa pagkakulong Duterte? Oh, syempre. May credit yun. Yan, sinagot ko na si Nick Isip pero kanina hindi ko sinasagot yung mga nagbumure. Oo, parang ito isa, no? Si Roberto Samar. Ayan, for the record lang, ayan, Yan, galit na galit. Sabi niya, dapat sa inyo, ayan. Hindi ko lang kung totoong tao ito. Okay. Alam niyo kung bakit merong mga ganyan tao, lalo nagpupuyos yung damdamin, assuming na totoong tao ito, no? Hindi ito i-troll. Kasi ang nag-dominate talaga sa naratibo, alam nyo, yung paawa. Hanggang ngayon, yun ang nagdo-dominate. Yung kahit ano isukang kataga o statement coming from certain personalities, nandun sa konteksto ng paawa. 'Di ba? Ayun, miski yung coverage kay Bato, 'di ba? Marami rin doon parang nananaig na naratibo, paawa. Ako, I would wish yung mga gagawa ng mga thesis, ng mga journal students, yung mga media studies, pag-aralan content analyze itong coverage so far
ng Duterte arrest. Tsaka alam nyo, no? Pag nagkulang ang media doon sa pagbibigay ng konteksto, sa pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay, alam nyo, nananaig yung mga nagpapakalat ng fake news eh. Kasi pag pinapayagan natin na manaig itong paawa narrative ng mga Duterte, again hindi silang biktima rito. Ang biktima rito yung mga libo-libong pinagpapatay at yung kanilang mga kaanak. At pag pinapayagan natin na yung paawa narrative pa rin ang manaig sa ngayon, this jives well doon sa short memory ng mga Pilipino. Alam niyo, di ba? Medyo hindi tayo ganun in terms of memory, very short tayo as a nation, di ba? Hindi pong nakakalimutan mo, ito pala yung ginawa niya. 8 years ago lang yun, di ba? Mabilis makalimot Ngayon, pupuna mo ng ganitong paawa narrative, di lalong makatutulong doon sa interes ng mga Duterte na hindi naman talaga sila yung biktima. Paulit-ulit yan di ba? Pag nakita nyo, tingnan nyo yung mga lumalabas, ginigipit kami. Totoo rin naman, ginigipit kayo dito sa konteksto ng away ng mga Marcos at ng mga Duterte. When I say ng mga Marcos, hindi kasama rin si Amy Marcos. Di ba? Yung huling pahayag niya, kampirito kay Rodrigo Duterte. Nandun na tayo. May panggigipit na nangyari galing sa mga Marcos. Pero ang tanong, di ba, lumabas tayo sa framework na yon. Doon sa team kasamaan tsaka team kadiliman framework. Ano ba yung tama dito? Ano ba yung pagpapanagot na dapat ginagawa? Yun ang mga dapat pinapaliwanag natin. Ayan. Ngayon, dito may nagkiklaim. Pag ganyan daw yung konteksto, yung pag lumabas ka sa framework ng team kadiliman, team kasamaan, pinklawan o dilawan ka. Irrelevant dito yung mga pinklawan tsaka mga dilawan. Masakit yun, pero talagang irrelevant sila rito. They're not part of the equation dito. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito, let's stick to the issues.